sa probinsya. Ako si Tuesday Sagunio ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Huwag niyo sisisihin ang Panginoon Diyos, ha? Ay, sisihin niyo yung mga tao, ulitin ko, na nakinabang sa mga punong pinutol dahilan sa pera. Pera. Ang dahilan kung bakit kayo hanggang ngayon nakalubog pa rin sa baha, mga kapuso. Alright, tuloy-tuloy ang hataw ng ating mga Double B bagong balita. Ang Bureau of Custom, nasamsam ang 4 na mga segunda mano na mahaling sasakyan dyan sa Port of Davao. Okay. Okay. Sa Port of Davao doon na sana. Okay. Sino kaya ang kontak nung nagpasok na? May kontak din niya sa custom eh. Sila din ang nagkakawalang hiyaan din. Wala nga. Sabi ko nga, ang smuggler hindi maglalakas ng loob kung wala silang protector ng mga opisyal ng gobyerno at lalong-lalo na sa custom. Sinong luko-luko maglalakas na magpasok ng smuggled product? Wala kang kontak sa custom. Malabo mayari. Sam, Nielsen, may tama ba ako? Mas malaki ang tama mo kayo sa akin. Nako may tama ka na naman dyan, Garen okay. Ang kainaman lang, ang kainaman, Garen nasabat, nasamsam, nakumpis ka kagad, nakita, naharang. Ito mga tao ng Bureau of Customs, itong 4 na used luxury vehicle matapos ang isinagawang pagsusuri sa 2 inabando ng container sa Port of Davao. Ayon sa BOC, una nang dineklara mga bagong sasakyan ang laman ng naturang container, pero nadiskubre naglalaman pala ito ng mga used luxury vehicles. Sa pag-verifika sa database ng BOC, nakumpirma na ang mga opisyal ito na ang consignee ay walang akreditasyon sa Account Management Office. Nagresulta pagsusuri sa pagkakatiwalag sa mga kargamento na naglalaman nga nitong 4 na used luxury vehicle na illegal na inangkat sa bansa. Malinaw na paglabag sa Executive Order 156 Series of 2002. Nagsasagawa naman na ang BOC ng case build-up para sa agarang pagsampa ng kasong kriminal at administratibo laban naman sa sangkot na importer o consignee ng nasabat na kontrabando. Wala pong pangalan pa yung mga yun? Makakapag-angkat ba yun ng walang pangalan? Yun nga, Karen wala. Paano makakapag-angkat yun ng walang pangalan? Malabo yun. May pangalan na yan. Oo nga. Pati yung sasakyan hindi rin napanggit. Doon sa informasyon pinalabas nitong BOC. Malabo yun. May nag-angkat, hindi mo lang pangalan? Ayun na nga. Gusto ko lang, Karen samantala dito sa may bahagi ng Padre Paura, may ilang minuto nang nakararanas ng kahit papano, wala nang pagtampon. Pero pag ulan, wala rin. Makulimlim naman kapag ikaw ay tumingala sa himpapawid. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Yun. Napakalinaw yun, makulimlim pag ikaw ay tumingala sa himpapawid. Para hindi mo makita ang kulimlim, tumungo ka, huwag kang tumingala. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Bagong plastic waste processing and recycling plant sa Muntinlupa City ay magkatuwang na pinasinayaan po ng French government at ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Yan ho, nakaputol na puno, mga naputol na puno, naubos na. Malaki yung partisipasyon ng DNR dyan. Yan ang ahensya ng gobyerno na nagmumonitor kung bakit pinabayaan ay do not know how to stop in the window. Dale, go. Magkatuwang na pinasinayaan nila Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at mga opisyal ng French Embassy at French Government ang isang bagong plastic waste processing and recycling plant sa barangay Tunasan sa Muntinlupa City. Ang sabing processing at recycling plant ay may kakayang magdurog ng lahat ng uri ng plastic na basura at gawin itong mapapakinabangan ng bagay gaya ng silya at gamit. Ayon kay Franz Palsoy Research Founding, siya yung founding chairman nitong kumpanya na namahala sa naturang plastic processing at recycling plant. 3 uri ng crusher ang dudurog sa mga plastic at inuhuli mo ito para gawing silya at mesa. Meron din silang 2 pick-up point sa buong Metro Manila kung saan pwedeng makuha ang mga plastic at natalhin sa naturang pasilidad. Sinabi naman ni Craisola Shaka Paulo, Minister
Director of State and Development ng International Partnership ng Bansang France. Ang nasabing proyekto ay resulta ng partnership ng Pilipinas at ng kanilang bansa para mabigyan ng solusyon ang problema sa basura, particular ang plastic waste problem. Aminado ang nasabing French official na ang plastic waste problem ngayon ay isa sa mga hamon ng kasalukuyang mundo. Sa kapanig ng kalihim, Yulo Loizaga, sinabi ito na patuloy ang ugnayan ng Pilipinas at private sector kasama na ang French government at ilang mga bansa para naman maging o para makahanap ng mga pamamaraan upang mabawasan na ang problema sa basura, partikular ang tinatawag lang plastic waste problem dito sa Pilipinas. Ay, isang solusyon pinakamalupit yun. Ipagbawal mo ang pagmanufacture ng single-use plastic. Correct, correct. Bakit ayaw gawin? Ang laki ng tama mo dyan sa pinupunto mo dyan. Single-use plastic ipagbawal niyo. Bakit ganyan pagbawal? Alam mo, isa pa yan, single use. Kasama na yan yung paggamit, yung mga nasa, yung toothpaste tube, sachet, yung mga... Oo, marami yan. Yung plastic na lalagyan. Lalagyan na lang siya ng mga shampoo. Ano. Pati yung plastic na lalagyan na kung ano ng bagay na single use yan. Talagang plastic. Sabi nung isang environmentalist ito rin yung mga plastic na yan, yan ay buwabara sa mga daluyan tubig. Kahit ipaumos sa lupa, ikaw bulok na. Pag namatay ka, ikaw bulok na. Yung plastic, hindi pa mabubulok. Hindi kasi nabubulok yan. Hindi kasi biodegradable yan. Hindi natutuloy ba? Yan ang Nung bata pa ako, wala namang plastic sa palengke. Nakakaraos ang buhay noon nung walang single use plastic. pag namamalay ka nanay mo no, at kasama ka, paikay ka, nadala ng nanay mo ay payong. Ngayong yung basket na ginawa sa mata ng mga Yan, yung isda, magbabalisang-song ng papel, yung dyaryo, lalagyan ng dahon sa loob yun, babaluktutin yun, nandun yung isda. pasok mo sa payong. Walang plastic. Ngayon kahit sa mga tumyo, may plastic. Puro plastic na rin, kaya isa pa, ang tao ngayon, sa katawag ba na plastic? Tama mo to. Samantala dito rin, dito sa bahagi ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, walang pag-ulan, ipag-ambon na naranasan tayo, pero pag tumingin ka sa may dakong hilaga, no? Diyan sa may bahagi na papunta ng Quezon City, medyo may mga kulumpon ng ulap, maitim na ulap sa aking papawita. Ako si Rod Vega ng GMA Super Radio, DC Balbida, patotoo. Thank you very much. Ulitin ko, mayroon ba pagbawal ang paggawa ng single-use plastic? Di sa halip na yun ang gawin mo na lang yung biodegradable na plastic. Hindi naman mawawala ng hanap buhay at ng trabaho niya, mga nagtatrabaho doon. Ganun lang ang gagawin. Ay bakit hindi ginagawa? Ay kapabayaan ng gobyerno yan, mga kaibigan. Since then up to now. Samantalang ang Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity at NPFL-CAC, pinag-aaralan ay basura na ang mga hindi na umuusad na kaso ng mga dating rebelde. Detalye, Kuya Carlo, Mateo, Gogo. Ay tuturing na crown jewel at tagumpay ng prosesong pangkapayapaan at amnesty proclamation ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga kwalipikadong dating rebelde. Itong pinahayag ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and the Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa pulong palitaan ng National Task Force and the National Auto and the Local Communist Armed Conflict. Ayon kay Secretary Galvez, dahil nang pinag-aaralan na tuloy na ngang ibasura ang mga hindi na aktibong kaso laban sa mga rebelde at dahil nga sa amnesty proclamation ay inaasang mawawakasan na ang tinatawag ng conflict of solidarity sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA NDF na bansa. Bago naman matapos ang termino ni Pangulong Marcos, tinura naman ng NDF-LCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na dadaan sa masusing proseso ang amnesty proclamation para maplansa ang lahat ng mga detalye. Sinabi pa ni Torres na ang bayan ng pagtalikod ng CPP-NPA sa alok na amnestiya ng Pangulo na inanunisyo ka ng kanilang fictitious na tagapagsalita na si Marco Balbuena ay taliwan ng sentimiento ng karamihan sa mga miyembro ng kilusang komunista na umaasa na magkakang para sa bagong buhay. Kapwa sinabi ng dalawang opisyal na ang amnesty proclamation ay inaasahang magre-resulta sa tinatawag na mass surrender
ng mga dating rebelde. Samantala, dito naman sa siyudad ng Marikina, kanina ay nagpakita yung araw, napakaganda, kaya't marami naman ang namasyal sa Marikina River Park. Tatong araw ng Sabado, gabi ng Sabado ay tumaas sa alert level 2. Pero ngayon, normal ang palagayan ng ilog ng Marikina. Ako si Carlo Mateo ng GMA. Super Radio, DCWB dapat. Totoo. Ang balitang ito ay ihatid sa inyo ng Celine Plus Chewables, the right choice for immunity vitamins. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! DCWB #1 sa Mega Manila! Ihatid for Celine Plus. Chewable! Mami, ano key vitamins na parang candy lang? Sa nutrients, maaaring kulang. When choosing the right vitamins for your child, dapat yung may right ingredients at the right levels for strong immunity. Give them Celine Plus Chewable, the right choice for immunity vitamins. Yummy! The right kind of fun that helps give your child immunity every day. Vitamin C and zinc boost immunity functions with proper diet and healthy lifestyle. Try Celine Plus Chewables today. Yun lang yan. Ascorbic acid, sodium, and folic zinc is the generic name of Celine Plus Chewable. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus Chewable, the right choice for immunity vitamins. Mga kapuso, sama-sama tayo sa ikapito. Dahil ang kapuso bigay premyo panalo, season 7 na. Madali pa rin ang pagsali para sa chance mong manalo. Bilhin ng participating products at ipadala at please using contact details. Mga inaabangang papremyo at sa inyo ng Ajinomoto, Money Seasoning at Bear Brand Fortified Powdered Milk Cream. Sali na! See posters, print ads for details. Promo runs from August 5 to October 13, 2023. For DOA, FDA CFRR permit number 1107, Series 2023. Sino pa ho dito na kailangan ng haplos? Ay, arihoy, pwedeng haplos dito, i-haplos doon, haplos diyan. Haplos yun. Lotion! Pwede kipahin sa muscle, marapos sa maghapong trabaho. Muscle pain, pulikat, gawin, kagat na laro. Pwede kipahin sa dibdib at likod. Taho. Ay, isang kakaling mangustin saka moringa. O, i-haplosin mo na yan. Wala nang panigwiligaw, yung bilis ng epekto na rin, bilis ng ginawa, ay subuko yan. Maniwala kayo sa akin, kahit subukan ninyo. Hindi matapang ang amoy na kahit nasa ready, pwede mong ibahit agad na rin. Uplosion na yan! Uplosion ay available sa Mercury Drug Nationwide. Available din sa Shopee at Lazada. I-type lamang Health Max Care Official Store. Basta sangla, dun ako sa mataas na rating sa Alahas ko Mars. Kaya ko Mars, dun ako sa mababa ang interest rate pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan po siya, win-win kayo. Eh, Palawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako si Ronaldo Budisto, 79 years old, take ko high blood, diabetic ko, labo ng matan ko din ako kita. Narinig ko yung Iberi, try ko. Ilang po lang kita niya ko. Tuloy-tuloy na lang po yung Iberi. Salamat sa Iberi. Kayo din, kung kaya nyo ang Iberi, the best. Bago, kumain, Luto Life Boy. Pagkatapos mag-community, Luto Life Boy. Kahit anong hawak. Get World Class Clear Protection on select bacteria. New Life Boy Soap. May value pack na. 60-50 energy lang. Hoy, baka kayo may bukol diyan, may namamaga sa katawan niya, may arthritis na rheumatism. May nabukit sila sa Blood Gold. Nasa Blood Gold, yung food supplement, napatuloy po ng mga expert ko, may pinakamataas ng test sila, para naman may iba't ibang karamdaman. Santong, Blood Gold, mabibili sa Mercury Drug Store, Waldon, Drugidor, hindi pwede mo pang mga botiga. Mabibili na rin sa Kalay Store sa Yes to Have, Unit 7, Crowland Building 851. At sa Port Mother Ignacio Richard Consider tumawag sa 0969-671-1262. Santong Plus Gold, mas pinalagaan, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan. Tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold, pambibili sa mga botiga. Laging maging mapaluri sa mga gamot na binibili. Mapapanib sa kalusugan ang mga fake medicines dahil maaaring hindi tama ang mga ingredients o kaya ay mali ang dosage ng mga ito. Maaari ka rin makaranas ng mga hindi inaasahang side effects o kaya ay lalong paglala ng iyong sakit. Upang makasiguradong ligtas, bumili lamang ng mga mapagkakatiwalaang gamot sa mga kilalang butika. At para siguradong safe at dekalidad ang gamot, hanapin ang check. Dahil pag may check, that's right, man. Do you wish to sparkle? Why don't you shoot for the stars? Join us in the Sparkle Prime Workshop. We'll give you the perfect opportunity to learn from Sparkle's #1 action coach and seasoned actress, Miss Ana Palacio, through a series of
face-to-face acting workshop. It's time to unleash your unique potential. This could also be your chance to get discovered by Sparkle GMA Artist Center. Workshop begins on September 2. Enroll now and get closer to your dreams. Call us at 8982-7777, local 2361, or email us at artistcenter@gmanetwork.com. It's going to be a once-in-a-lifetime experience at the Sparkle Prime Workshop. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Hey! Sa lahat po ng mga pilotong lupa. Ito na ang pinaka-intendyo sitwasyon ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Direct alay mula sa Metropolitan Manila sa Development Authority or MMDA Metroways. Makakasama natin maglilingkod ngayong hapon, Mr. Greg Reyes. Magandang gabi. Yes, isang magandang gabi, Karen at sa lahat ng ating araw-araw nakikinig sa inyong magandang programa. Dito naman tayo para sa ating ulat trapiko araw ng Martes. Yung mga sakyan na lumalabas sa area ng NLEX, yung pa southbound, maayos naman tuloy-tuloy pa ang daloy natin mga motorista sa mga oras na ito. Pagsapit dyan sa may area ng Muñoz, nakakahanap daw ng konti pagbagal sa mga sandali ito. Ngunit paglampas naman yan, yung pagbaba ng Trianoma, dire-diretso na po tayo hanggang bago makarating tayo ng area ng Timog. Medyo maganda ho ang sitwasyon. Pero yung mismo pagtapat dyan sa area ng Timog, yung pababa ng Kamuning, apektado ang transak, yung ating last hour na nilaranas dahil maraming sakyan sa area ng EDSA southbound at hanggang dito po sa may area ng Show Boulevard na pagbibigat ng daloy ng ating mga sakyan, ganoon din sa area na papunta ng area ng Makati. At yung pagtawid dyan sa may area ng ating Malibay, pamagal pa rin po tayo hanggang makasabit sa area ng Pasayan. At yung pagtawid din ng area ng ating Baclaran, going to Mall of Asia, medyo mabigat pa rin sa mga sandaling ito. At yun naman pumunta sa area ng northbound, pagmula sa area ng ating Baclaran, kung kakanutan ng EDSA, may kabagalan pa rin sa dami nating masakyan sa mga oras na ito. Ngunit paglapas naman dyan sa area ng Pasay, tuloy-tuloy na po ang daloy natin mga motorista hanggang makatawid ng ating Magallanes. Ito po ay maluwag na maluwag hanggang dito po sa may area ng Buendia. At bago dumating na Estrella, ay nagiging bumabagal na rin sa mga oras na ito makakyat ng Guadalupe. Hanggang makasabit po dito sa may area ng ating Show Boulevard, may kabigatan na rin at ito ay hanggang dito sa area ng Mega Mall, nagiging moderate or katamtamang dali na ating trapiko hanggang sa area ng Ortigas. At yung nagagaling dyan sa area ng Meralco, kung tatawid tayo dyan sa may area ng Green Hills, medyo may kabigatan pa rin sa mga sandaling ito. At yung nagagaling sa area ng Southbound, kung bilig po kayo sa flyover dyan sa area ng ating Meralco, medyo may bigat pa rin at mabagal ang takbo natin mga sakyan. Dumiretso tayo sa northbound, dito sa may area ng Santola, medyo ramdam pa rin ang pagbagal o tamtamang daloy ng trapiko at konting pagbagal sa mga sandaling ito hanggang makasapit tayo sa area ng Cubao. At yung intersection ng Aurora, kung papunta tayo sa area ng Manila, medyo tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko at kung babalik ka tayo ng Marikina, medyo moderation at kinamtama rin daloy ng ating mga sakyan. Dumiretso tayo sa area ng Kamuning, moderation din po hanggang Timog, at yan po ay naranasan ng pagbagal natin pagsabit sa may area ng pagkakyat ng Trinoma going to SM North. At yung pagbibilis po niya, may kasama na po yung area ng Muñoz, maluwag po yan, o tiyang babagalan tayo pagsabit dyan sa may area ng EDSA Balintawak. Ayan. Tayo po ay may coding po, tuloy-tuloy po yan, lagi natin pinapatupad, yan ay alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Kung may mga problema sa karsada, traffic o emergency, huwag po tayo mag-atong laging tatawag sa MMD hotline numero 136. Kaya naman ako na-traffic ngayong hapon at pupulat pagkama ng MMD Metroways, Greg Reyes. Thank you very much, Mr. Greg Reyes ng Metropolitan Manila Development Authority or MMD Metroways. Again, dahil ngayong Martes, lahat po ng plaka nagtatapos sa 3 at 4, alas 5 ng hapon kanina, hanggang mamaya alas 8 ng gabi, huwag kayong lalabas na lasangan kung ayaw yung matikitan o maputungan. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Oras! 12 minutes and 24 seconds.
Sa Precision. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng San Miguel Phil Pilsen. Sarap laging kasama. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Flanax. Pag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax. Ang oras na ito ay inihatid sa iyo ng Rexona, unstoppable protection for the unstoppable you. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! #1 sa Mega Manila! I am Rina Salud, ang inyong fashion designer to the world. Believe ako sa MX3, kaya nino ako ng MX3. Ako si Manong Pastor Don Juan. Sa buhay ko, mahalaga ang MX3. Believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. I'm Kathy Solis. I am a believer of MX3. Noon pa man, bilib ako sa MX3, kaya ako'y uminom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning, internationally, and extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Aray pero di bibigay. Idolin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alasan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Ang di abot ng pahit-pahit, tinatapos ng Alasan FR. Laban lang, Alasan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alasan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikatan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Oo, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. San Miguel Pale Pilsen, sarap lagi kasama. Drink responsibly. Tara, mag-San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Oyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Nagpapapigil sa baskil o amoy araw? Ligo lang with ordinary soap? Kulang! Get unstoppable protection with daily use sa #1 deolution ng bayan. Rexona, 8 pesos SRP lang. Bili na sa suking tindahan. ang bago. Laging sumasakit ang muscle ko sa leg. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium G3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sipon, ubo, lagnat, trangkaso, nako, baka ikaw ay nag-aalang may COVID ka na. Pag ganyan, mag-premium D3 na. Yung bagong food supplement na kaya tulungan labanan ng mga bacteria at virus dahil meron itong lauric acid Nakakatulong para may wasan yung mga karamdaman. Premium D3 may moringa oil tutulong magpalakas ang ating immune system dahil sa mataas na antioxidant properties nito. Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Mabibili sa ating sa drug, TGP na the leading drug ito nationwide. Mabibili na rin sa kanilang store. Sa Yes to Health Unit 7 Crown Building, 851 sa corner Mother Ignacio Street, Quezon City. Tumawag siya 0969-671-1262. Dito nyo maaanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makakalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak niyong maasahan ang pagbabalitang pinagkat at walaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Kasama sina Chris Zuniga, Cecil Kibos Castro at Dara Hilomen Velasco simula July 31, Lunes hanggang Sabado 10 a.m. sa GTV. Dahil local news matters. Hello, Ate Jody. Oh, may lagnat ka raw. Opo, sakit rin ang ulo ko. Kaya lang, di naman tumalak yung gamot ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Judy Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita!
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ibuprofen and Paracetamol. It's the generic name of Alaxan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Ay, okay. Happy listening nga pala habang papauwi siya ng kanyang tahanan. Ang aking kaibigan, si Doji Aumentado po ng World Bank. Happy listening! Okay! Dahan-dahan sa pagmamaneho, kaibigan. Mr. Doji Aumentado ng World Bank. Alright, ito naman ang ating follow-up. Ay huli po yung dalawang suspect sa pagpatay sa isang 17 anyos na dalagita na isinuot pa ho sa kampo ng bangkay dyan po sa Cebu City. Nakilala yung mga suspect na sina Simeon Cabotero at Roberto Gabiso. Sa unang investigasyon, ang pangunang investigasyon, yung pagnanakaw daw ang motibo ng krimen. Pagnanakaw nga kaya, mga kapuso, o baka may iba pang dahilan. Para makakuha tayo ng karagdagang informasyon ng ating makakakwentuhan, makakahuntahan sa radyo, ay si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy Director for Operation at Cebu City Police. Colonel Rafter, magandang gabi po sa inyo. Yes sir, may magandang gabi din po sa inyo at sa lahat ng mga nasisinod sa programa niyo. Talaga, at positive na bang pagnanakaw lang ang dahilan doon sa pagpapatay doon sa 17-year-old na dalagita? Actually po sir, in-establish pa talaga natin yung motive kasi kahit kami, meron pa din, undergoing pa din po yung investigation natin kasi marami pa din po tayo mga katanungan actually sa side na pag-iimbestiga natin. Madami pa din kami kailangan sagutin. So, as to the motive, until now, we are still trying to establish it. Okay. Now, Yes, yung dalawa bang suspect, kakilala ba ito noong napatay yung biktima, yung dalawang suspect? Hindi po magkakilala? Yun din po, kasi yung isa, hindi naman niya, kasi yung isa kasi, syempre yung isa, si Gabisa, talagang dinideny niya na doon sa, gusto ko lang din sabihin na, yung lahat na meron kami ngayon are more or circumstantial evidence pa lang po. Wala pa kami yung talaga, that's why we are still conducting more investigation, gathering more info as to the relationship nila, kung magkakilala ba sila, hindi, last time lang sila nagkita. Kasi sa ngayon, yung isa kasi, allegedly, inutusan lang siyang to sell the phone. Yung isa naman, yung si Gabito, dinideny din niya na kilala niya or he has something to do with the incident with a crime. So, wala pa kumaamin sa dalawa na sila yung isang ko doon sa pagpatay, wala? Wala pa po, sir, but may mga circumstances tayo, like for example, yung isa, yung yung una nating nakuha, this arrest were not part of a hot pursuit. Let me clarify lang na yung isa was arrested for violation of legal special firearms or RA 10591, and the other one was also arrested for violations of Sections 5 and 11 under RA 9165, the Illegal Dangerous Act. So both of them, yung isa kasi inaano niya yung una namin nahuli is ito po yung taong pinakita natin sa publiko na kung saan humihingi tayo ng information o detalye about dito sa tax na yun na nga po, na-arrest siya ng 10591. At so happen also na may mga tao din nagbigay sa info namin na yung taong hinahanap namin, same person, yung arrested namin sa 10591. So yun na yun, doon nagsimula yung natin. Doon nagsimula yung mga circumstances na yung investigation, yung nag-lead talaga sa ating doon sa second arrest naman na si Mr. Gabito na for violation of 10591 for the alleged yun yung sinabi niya na yun yung nag-utos sa kanya to sell the phone. Okay. Saan mo ba nakuha yung dalagita? Ito ba'y sa kalsada, kinuha, paano ba ito? Nasa bahay? Yung mga ganun detalye po?
nakita daw po ni nakita nung first namin na kung na-arrest na tao, yung Senator Caputero. Nakita niya, yung bahay ka, magkakapit bahay lang ka, although hindi talaga kalapitan yung bahay nila, but they are the same vicinity. So, according to him, na minsan nagkakakantinan sila, but nakita niya po doon sa daan, yung parang daanan nila na magkasama po si Gabison, pati yung babae, yung biktima natin. On the morning of July 16, like at around 5 to 5:30 a.m. ng umaga. Nakita niya po na parang pinasbayan ng white face yung as they were walking towards di na din niya alam kung saan, but yung bahay kasi ni directing towards sa bahay ni Gabison, but he did not confirm that nakapunta doon along that way. Opo. Okay. Nakadrugs ba yung dalawa o lang mo sa alak nung gawin? At bakit patayin nito kung walang mabigat na dahilan? Wala akong makita mabigat na dahilan para patayin ni 17 years old na babae. Anong tingin po niya kaya sa akin? Actually, I think the victim was only 22. Hindi ako magkamali. Not Hindi po 17. siya minor. So not 17. Okay, 20 na. Okay. Parang I think he's 22 years old. Yung victim natin. Definitely not minor. Kung anong pagnanakaw, anong mahalagang nasa pag-aari ng Yung bata? nga din po Pera ba o alahas o what? Ano ba? Yung nga din po yung in-establish natin. Kasi doon sa doon sa yung nakita yung red body niya, wala namang expect lang din malamig sa niya, yung photograph niya, mag-astig siya. Rather than that, wala naman. At yun din po yung isa din yung siya na-under ko pa namin sa investigation kung ano ba talaga yung motivo. Yung motivo yung pagtatakbo. Kasi kahit na po kami, sir, to tell you po na kahit kami din po, marami din kami kasanuhan. Kaya ongoing pa din po hanggang ngayon yung investigation namin. Kasi andun pa lang kami na parang nasa, although may nakuha na kami, but hindi pa din kami kontento doon sa mga yes, sir. Anyway. So, sa ngayon, itong dalawang suspect na sinasabi dito sa kwento, inaresto ito, hindi dahilan sa sila ang nasa likod ng pagpatay, kundi ibang kaso ang naging dahilan kung bakit sila inaresto. Yes, sir. Kasi actually na-arresto sila mga last 29 and 30. So, because almost 2 weeks ago since nangyari yung incident. Kasi nakita yung victim mga last July 17 at around 1 o'clock to 1:30 in the afternoon. So, medyo wala yun. Actually, sir, yung pangyayari kasi dito, yung mga habang nagpa-track ng sorry, makapuna na tayo ron sa City Mall ulit. Hotel kay Major, Police Major, ang dito sa dito. Yung tracking ng camera namin was really going along that way. Yung sa area na yun. So, nung sila, habang nagpa-track sila ng mga CCTV, may lumapit sa kanila na nagpaparesponde. Asking for police report. Kilala naman sila na police kasi yung mga damit, uniform nila, then nagpapakilala din naman sa mga tao doon, nagpupunta sila, nagpupunta sila ng station 10, kung saan under yung jurisdiction yung sila natagpuan yung body, so hingin ng mga population sa may post sa kanila asking for police response for an alleged person. Na doon mag-isa medyo that way din. So sila lang pumunta doon. So nakita na arrest na nila to. Na-arrest nga nila yung una natin na-arrest si Simeon Camanyan sa Butero. Okay. So yun na-arrest nila. Tapos nung na-arrest nila yun, mga nagsasabi na kaagad na yung taong pinakita nyo sa pinakita nyo sa publiko. Kaya yun yung start actually ng natin. Pero sa ngayon, at this very stage, ma'am, ibig sabihin, nag-uumpisa pa lang tayo sa investigasyon far from para masabi natin, Lord, na ito napakalayo pa. Wala pa din tayo, sir, kasi other than them, may mga tao din sinusog, may mga tao din na ina-obserbahan namin din. And then the police are also backtracking the cameras. May record na ba? Meron ba kayo hawak na record na ng dalawa? Yung hindi pa Yes, na may iba pang krimen?
Sir, yes sir, merong mga previous records, actually, meron kami mga information din from other stations na si Senior Sabotero was previously arrested for robbery. Okay. Robbery din, tapos accordingly, meron din siyang record from other police station na ganun din daw po. Robbery. So, then yung isa naman was also arrested for violations of sections 5 and 11 for under RA 916 of illegal drugs and po last March 2020. Okay. Paano ho pinatay yung babae? Parang parang di ko actually nakita yung corpse ng babae, sir, but ako allegedly, parang pinalian yung lieg that ang main cause of death niya was asphyxia. Apo, hindi ho naghahasa kaya? Hindi po. Based on sa report sa autopsy report, wala po ibang cause of death or ibang significant findings suggest na cause of death lang niya yung asphyxia. Single po ba yung victim? Single or married na? Single po, sir. Single po. Oh, wow. Yes, sir. Wow. Yes, sir. Yes. Well, anyway, sa ngayon, habang magkausap tayo, wala na kayong ibang suspect na target na mahuli? Yun nga po, sir, ang inaano ko na meron pa kaming may mga sinusundan din tayo sa CCTV mga nakita natin. Pero ito, malapit na tayo sa dito. We have to make another fun fact. Nagdadala pa tayo, hindi na. Dala tayo. Ano, itong malaki. Nandiyan nga may payong sa likod eh. Ito sa bag. Di ba pinahamak ko kanina nung umihi ako. Yung dilaw na payong. Ayoko, naiwan ko rin sa Save More. Ano iwan mo? Yung dilaw? Oo, nilapag ko rin sa may ano. Yung kulay blue na saan? Nandun sa bag? O, nandun sa bag. Nilapag, nalala ko, nilapag ko rin sa may Save More sa ano. Sana pala, di ko na dinala. Oo. Kaya kung minsan ayoko magdala. Nakakalimutan eh. Ano pala, di ko nagdi. Minus 1 na naman tayo ng paano.